Hindi ka talaga mamamali, basta oxtail ang gamit, pang kare-kare. Yan ang sabi ng best friend ko sa akin. Naku, napakagaling din nun magluto. Sa version namin, unahing iparboil ang oxtail. Pagkakulo ng tubig, ilagay ang oxtail, pinitpit na luya, hayaang kumulo hanggang sa kulong-kulo na. Huwag na rin takpan para naman mapasingaw yung hindi kaaya-ayang amoy nito. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Ito namang mga nakalutang na bula, impurities yan galing sa oxtail. Ba't kailangan pantanggalin? Nang sa gayon, hindi na ito dumikit sa karne. Para nga, hindi na kailangang hugasan ulit matapos itong maiparboil. Pagkakulo ng mga nasa 5 minuto, itapon na to yung mga luya. Ngayon, pwede nang hanguin. Patiktikan sa strainer, saka na itabi. Ito naman pinagpakulo ang tubig, itapon na to. Sunod ng gagawin dito, i-sear muna itong mga oxtail. Magpainit ng cooking oil. Lutuin ng mga nasa 2 minuto lang bawat panig ng oxtail. Gamit sa ganitong pagsisir, yung malakas na setting ng apoy. Balibalik ka rin, patuloy lang lutuin hanggang sa makita na ganyan ang itsura nito. Mas malinamnam kasi talaga yung pagkakaluto ng kare-kare pagka ganito na naisir muna itong oxtail. Kung maamoy nyo lang, sa pagsisir pa lang, naku, ang bango na. Hanguin, saka na itabi. Sa kaparehas na proseso, lutuin na lahat itong natitira pang oxtail. Ngayon, pwede na maggisa. Ilagay na ang bawang. Gisa-gisahin hanggang sa mapabango ang bawang. Ilagay ng sibuyas. Isama na rin to yung mga na-sear na oxtail kanina. Patuloy lang halu-haluin hanggang sa maamoy na rin yung bango ng sibuyas. Maglagay na ng patis. Igisa ng 1 minuto para naman mas lasap ang lasa nito. Sunod nito, magpapalambot na tayo. Ilipat na lahat ito sa pressure cooker. Maglagay na ng tubig. Dapat kung sapat lang ang dami, huwag sobra. Ilak na ang pressure cooker, hayaan kumulo, at pagkakulong-kulo na, lutuin pa ng 5 minuto sa malakas na setting ng apoy. Saka na hinaan ang apoy at lutuin pa ng 30 minutos. Ganyan lang yung kahina ng apoy. Siguraduhin lang pala na kahit mahina yung apoy, dapat pumipito pa rin itong pressure regulator para naman makasiguro na sapat nga yung init pampalambot dito. Matapos nga ang 30 minutos, isara na ang apoy. At hayaan lang nakatakip ng 30 minutos pa. Bakit naman ganun? Para naman yung natitirang init sa lutuan, patuloy pa nitong palalambutin ng dahan-dahan yung oxtail. Nako, maniwala kayo. Sa ganitong proseso, mas masarap na ang pagkakaluto, tipid pa sa gas. Pagkaangat nga sa regulator at wala nang singaw, safe na itong buksan. Yan ang lambot na ng oxtail. Ika nga nila, tender melt in your mouth. Kasarapan na yung pagkakapalambot. Ngayon, tanggalin na muna natin lahat ito para naman hindi mapirait. Patuloy lang ang pagluluto. Lagyan ng siling labuyo. Agad nang isunod ang gata. Binanlawan ko na rin ng tubig yung lata para masimot yung gata. Timplahan na rin ng paminta. Halu-haluin, pakuluin. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Pwede na ilagay yung mga gulay. Unahin ng sitaw. Lutuin ng 1 minuto lang. Sunod nang ilagay ang eggplant. Lutuin ng 3 minuto o kaya naman hanggang sa mapalambot na ito. Yung ganyan na yung pagkakaluto. Medyo malambot na pag nadidiinan. Ngayon, pwede nang ilagay ang pechay. Mabilis lang tulutuin. Ilubog-lubog lang ng mga 1 minuto o kaya naman hanggang sa makita na medyo nalanta na ang pagkakaluto nito. Pagka ganyan na yung itsura nito, hanguin, saka na itabi. Sayang nga lang talaga, wala akong nakitang puso ng saging sa palengke. Ang sarap pa naman nun sa kare-kare. Ilagay na nga sweaty powder. 1 piraso lang ng beef cube. Creamy peanut butter naman itong ginamit ko dito. Kung gusto naman ng medyo may nangunguya, pwede rin dito yung crunchy peanut butter. Paghaluin mabuti hanggang sa matunaw na yung peanut butter. Tikman para maihusto ang lasa. Kanyaman na. Yan ganito yung gusto ko. Yung kasarapan lang yung lapot ng sarsa. Ngayong kulong-kulo na, ibalik na ang oxtail. Ilagay lang ang mga gulay bago ito iserve para naman hindi ma-overcook at malutong pa pagkakainin. Ang pinakamasarap na katerno nito, yung ginisang bagoong na alamang. Pwede na rin palang mapanood yung video recipe namin ng ginisang bagoong na alamang. O may na kayo mga na. Luko, kanyama na.